kanina pa itong alas 3 ng madaling araw nangyayari, wala kang marinig na matinong leader ng bansa, except of course the statement from the Vice President, na nagsasalita patungkol dito. Anong narinig natin from Malacanang? Sinara na ang mga daanan, ilalagyan na ng mga barbed wire sa Benjola, pati na sa may Nagtahan, pati dito sa may Ayala Bridge. Practically on lockdown ang ating center of government, of governance, no? Wala tayong narinig pa from the President addressing the issue na pinapanawagan. Sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon, itong mga kagaya nitong mga malawakang kilos protesta, patuloy po at same yung panawagan. Ano bang nakikita ninyo? Parang wala bang ginagawa ang ating gobyerno upang matugunan itong mga pagpapahayag ng saloobin ng ating mga kababayang Pilipino? Pagdating sa saloobin na siguro hindi naman ipagtataka ng maraming sa nanonood sa SMNI na unang-unang nabubusalan ay ang himpilang ito, no? Dahil yun nga, hindi natin malaan kung ano ba talaga ang dahilan. Dahil sinasabi nila, gusto nila ng transparency, gusto ng gobyerno ng hayag na sa katotohanan. So, pero pagka nagsasalita ka naman ng tungkol sa katotohanan ay gigipitin ka, bubusalan ka, o kaya sasampahan ka ng kaso katulad ng nangyari po. Alam niyo naman sa inyong lingkod, nag-umpisa na yan doon sa nung nag-report tayo tungkol dyan sa paglusob ng mga pulis dyan sa KOJC several years ago, no? Hanggang sa kung ano-ano ng kaso, may mga sedition na. So, hindi kasi, balinto na kasi iba yung sinasabi ng namumuno, si Mr. Marcos, si Presidente Marcos, na kinakailangan transparent ay nangyayari sa araw-araw na tinatakbo. Nandiyan na yung sasampahan ka ng kaso, nagkakasabit-sabit pa sila sa kaso dahil sa sasampahan ka ng kaso na katulad halimbawa unwarranted publication. Pagka halimbawa nag-share ka ng isang video na sa tingin mo ay nagustuhan mo, no? Personal mo, sasampahan ka ng mga kasong ganon. Tapos sasabihin nila non-bailable, yung pala sa ilalim ng batas hindi nga kailangan ng warrant sapagkat yan ay recognizance lang. So itong mga klaseng pangyayari ay umaabot na doon sa sukdulan. Kaya ang mga tao ngayon ay mukhang nagkakaisa ang kanilang damdamin at simula kaninang madaling araw ay isa-isa silang lumabas upang ipahayag sa gobyerno na teka muna, hindi na kayo nakikinig sa amin . Parang ano ba talaga, ang daming nakawan. Yung magnanakaw, hindi ninyo hinahabol. Yung mga nagpapahayag o naghahayag o nagbubunyag ng mga katiwalian sa gobyerno, yun naman ang ginigipit ninyo. Kaya kung pinapakinggan natin yung mga iba't ibang pahayag simula pa kaninang madaling araw, pagbukas pa lang ng bukang liwayway, talagang isa-isang lumalabas ang tao. And this is, anong tawag dito, parang nagkakaroon ng spontaneous combustion, yung mga tao lumalabas. Ang hindi ko lang maintindihan, iba yung sinasabi ng gobyerno, tapos ngayon nire-report mo, Admar, na yung mga ibang kababayan natin na galing sa Timog, galing sa Hilaga, galing sa Visayas, Mindanao na nais magpunta riyan, inaharang naman ng mga tiga-gobyerno, ang PNP at kung sino pang inutusan nila, no? Hindi ko rin maintindihan itong nangyayari kasi ito ang panahon na sinasabi natin dapat ang mga pulis, ang mga sundalo dapat nakikinig doon sa kung ano ang isinatadhana ng saligang batas na silang dapat magbigay ng proteksyon sa mga taong nais magpahayag ng kanilang damdamin sa loobin at nanghihingi ng katotohanan na Admar.
Opo, Manong Jay, basahin ko lang kasi kakapost lang po ito sa social media account ni Vice President Sara Duterte po, Manong Jay. Itong kanyang pahayag, no? The people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024. This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems, while countless of our kababayan struggle with rising prices, job insecurity, and the increasing cost of daily life. The president has remained detached from the hardships confronting Filipinos. Instead of confronting these challenges with solutions, the administration has chosen to silence dissent under the guise of accountability. It has weaponized the justice system by filing cases against and imprisoning individuals who dare speak out against alleged corruption and abuses in Malacanang, question the administration's competence, or criticize the president, including allegations concerning his drug use. Such actions raise serious concerns about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. The president's failures of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political environment, a government that answers criticisms with intimidation, undermines the very democratic institutions it is sworn to protect. This is no longer a matter of politics. It is a matter of the honor of the state and the future of a people who continue to bear the weight of economic hardships while their voices are increasingly met with repression. Syukran, yan po yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayon lang, Manong Jay. Malinaw yung assessment ng tanggapan ng pangalawang pangulo, no, sa nagdudumilat na katotohanan, sapagkat ito nga, no, hirap tayo. Ito ang dami nating inaharap na problema, and yet parang gusto nilang isang tabi lang yung nakawan, at hindi ito ordinaryong nakawan, Admar, no? Ang hinihiling na hustisya ng taong bayan is, teka muna, magtataas kayo ng may buwis, mangungutang tayo ng mahigit 1 trilyon. Walang gustong pautang sa atin sa abroad, Admar, no? Naglabas ng S&P ang Fitch ratings, lahat sila sinasabing lang ang sama-sama ng kalagayang pagkabuhayan ng Pilipinas na ayaw nilang magpautang sa atin. So ang nangyayari ngayon, para lang matustusan itong inaprubahang budget ng Kongreso na sobra-sobra dahil hindi naman talaga na makukolekta yan. So ang gagawin, mangungutang sila. At mangungutang sila ng mahigit 1 trilyon, 1.2 kung hindi ako nagkakamali, trillion pesos from domestic, ang tawag na domestic borrowings at very, very high interest rates. So siyempre, ang maapekto na naman yan tayo. O apektado na nga tayo, yung, lalo na kayo dyan sa Metro Manila, no? Ang bigas, ang gulay, ang karne, ang lahat ng bilihin halos may Pilipino dyan sa mga urban centers like Metro Manila. And then, ang masama, pagka sinasabi natin ito, anong tawag niyan? Tayo pang napapasama dahil sa nagsasabi ka ng totoo, nagre-report ka ng totoo, kakasuhan ka, sasabihin, nag-i-incite ka ng sedition. Wala ka namang balak na ganun, wala ka namang intensyon na ganun, kundi ang totoo, parang tao, anong tawag ito? Handa, no? Kapareho ngayon, ang tawag dito, at saka sila mismo sa gobyerno, parang ang hirap intindihin, iba yung sinasabi ng isang opisina. Like for example, let's take the case of Senator Rodante Marcoleta. Anong tawag nito? Sabi ng ombudsman, sasampahan siya ng kasong plunder. For what?
for campaign contribution. Sinabi naman ng COMELEC noon pa, walang kaso si Marcoleta dahil inimbestigahan na yan eh. Nagkaroon na ng kasong ganyan, dinismiss yung kaso sapagkat wala nga kaso. No? So, tapos on the other hand, alam naman natin puro panggigipit ito dahil bakit? Sapagkat si Marcoleta ay may sa sino-sino ba ang mga sangkot dyan sa nakawan sa flood control at iba pang mga proyekto sa gobyerno. Same thing. Bakit ba ginigipit si Pastor Kibuloy? Sapagkat anong tawag nito? Nagsasabi siya ng totoo. Anong ginawa? Binuhay yung mga patay na kaso. These are the things that has no place in a democracy, in a real democracy, no? Kaya tayo ay hindi nagtataka kung bakit talagang, halimbawa, kanina lang, ang dami kong kausap, mga galing Cebu, na they are taking their, anong tawag ito, lilipad sila papunta riyan para sumali. Sapagkat nakikita na panahon na para gisingin talaga yung pamahalaan na talagang tutukan itong problema natin at hindi yung dadaanan sa kaso-kaso o iwawalisin lang under the rug sapagkat hindi na po biro ang kalagayan natin ngayon sa bansa. Opo, bilang matagal na rin sa mundo ng broadcast, no, as media practitioner, Manong J, anong Opo. napansin niyo po ngayon sa pag-aanggulo ng ibang media ngayon na tila dina-downplay nila itong rally na kagaya po nito na ang hugot ay may dapat managot kung sino yung dapat managot sa korupsyon. Unlike sa dati, ngayon ang ano nila is doon sa mga naperwisyo, marami silang mga iba-ibang mga anggulo po. Ano pa masasabi niyo po dito? Ito ba'y parte na rin ng mga plano, Manong Jay? Marami tayong narinig na talagang ito'y talagang inihanda nila noon pa na talagang kontrolin yung mainstream media. No? Unfortunately for them, kahit anong gawin nilang panunuhol, panggigipit, pananakal sa traditional media, meaning radyo at telebisyon, ay nagkaroon ng bagong sistema sa pamamahayag at paghahayag. At ito yung new media kung tawagin sa pamamagitan ng mga social media platform at internet. So, saksi ka at ang taong bayan na dito sa lumalabas ng mga balita na nagpapatotoo na talagang bukod sa binibili nila, ang dami nila kinokontrol lang. Inquirer, Philippine Star, Daily Tribune, Manila Times, pinagbibili na ang majority shares ng mga politikong kakampi ng administrasyon. At lumalabas na rin yung mga balita na talagang binalahura na talaga sa pamamagitan ng panunuhol ng milyon-milyon, no, sa mga radio anchors, television hosts, producers, reporters. At yan ay hindi naman maikakaila eh. Madaling maliit ang industriya para hindi magkaalaman, no? So, nito nga ang huli, pinangalanan na kung sino-sino yung mga, anong pangalan nito, yung mga nasasangkot dyan sa corruption sa within the media, no? Because that's the only way they think that they can control the situation, no? They can control the environment, so to speak. Unfortunately, marami pa rin mosquito media sa mga maliliit na estasyon. And ang malas lang nila sapagkat ang Pilipinas ay hindi na umaasa sa traditional media ng television o sa radyo o sa dyaryo. Lahat ngayon because we have almost 100 million Androids and iba pang mga mas mamahalin pang telepono na nagagamit na sa pagmumonitor ng mga balita, ng mga analysis, ng mga researchers na hindi na nila nakikita sa mga traditional media sapagkat kontrolado nga doon eh. Tingnan mo na lang ha. Except pag talagang kaparehon ngayon, mainit na, wala silang choice but to go to new media.
pag tinignan mo, even TV5, GMA, lahat sila nasa new media na sapagkat wala nang nanonood dun eh. Pag ngayon hawak mo yung telepono mo, hindi ka na magbubukas ng telebisyon. Titingnan mo na lang, o tapos titingnan mo sa social media platform, nakikita mo na kung ilan ang tao, gaano karaming tao sa EDSA, ano mga sinasabi. I mean, these are the things that they cannot compete, no? Kasi ilan lang ang reporter ng mainstream media. No, ilan lang. Ilan ang may hawak na Android. Opo. Ang latest nilang assessment, mahigit sa 80 milyones na Pilipino may hawak-hawak na Android at dito sila nagkumukuha ng kanilang mga impormasyon at balita. Every day, 24/7. So, hindi nila pwedeng kontrolin yan unless of course, they shut down the entire world of the web, no? Pero hindi naman na magagawa yan. So, Opo. ngayon, nagkakaproblema sila. Ang isang iniinano ko, kanina pa itong 3:00 ng madaling araw, nangyayari, wala kang marinig na matinong leader ng bansa, except of course the statement from the Vice President, na nagsasalita patungkol dito. Anong narinig natin from Malacanang? Sinara na ang mga daanan, ilalagyan na ng mga barbed wire sa Benjola, pati na sa may Nagtahan, pati dito sa may Ayala Bridge. Practically on lockdown ang ating center of governance, no? Wala tayong narinig pa from the President addressing the issue na pinapanawagan.